So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, medyo maganda ang ginawang strategy ni former President Duterte at abay nakakakuha siya ng simpatya sa mamamayang Pilipino ngayon, ha? Kasi tingnan nyo naman kasi kung magsalita. Tingnan nyo, ha? Kang Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Pansinin niya, ay bakit daw hirap na daw si Digong tapos isinalang pa daw siya sa ganyan. Ano yung sabi niya before? Papuntahin yung ICC, sisipain niya daw. Pag nandyan daw yung ICC, sisipain niya daw. 'Di ba? Kay former President Duterte na yan ang galing. Kaya nga mga minamahal, alam niyo yung mga Pilipino, masyado kasing masyadong maawain, masyadong nagagamit yung emosyon. 'Di ba? Hindi porket ganyan nang magsalita, kasi alam ko, sa totoo lang mga minamahal, ang hirap na talagang paniwalaan ni former President Duterte sa ganitong klaseng bagay. Kasi, imagine nyo ang tapang ni Digong, nakapunta pa nga ng Hong Kong, nakapanira pa nga, di ba? Kay PBBM, nakapanira pa sa, doon sa mga kampo ni President Bongbong Marcos. Di ba, imagine nyo ang lakas magsalita, ang daming sinasabi, pero nung nandoon na sa The Hague, sa the Netherlands, nung ginanap nga po yung pre-trial chamber, Rodrigo, parang kambing. Mga minamahal, sa totoo lang, sa mga hindi talaga masyadong nakakaalam sa ugali ni Digong, maawa talaga kayo. Pero, isa po yung parte ng mind conditioning. Mga minamahal, siniset niya na yung mamamayang Pilipino sa mind conditioning na yan para kaawaan at the same time mag-reflect yan kay Sara Duterte. Yung emosyon ninyo kay Digong magre-reflect kay Sara na dapat ipanalo natin si Sara, dapat ganyan. Kaya huwag kayong magpapadala sa awa, mga minamahal. Madaming nadadala sa awa, pero at the end of the day, tayo yung nabubudol. Kasi based on my experience, kunyari, pagpalagay na lang natin sa akin, may nangutang, diba? Tapos yung nangutang na tao na yon, pinautang ko. Nung pinautang ko kasi, kailangan niya daw, nagmamakaawa siya, ganyan-ganyan. Tapos, at the end of the day, hindi ako binayaran. So, sino yung kawawa? Ako, kasi nadala ako sa awa. So, lahat naman tayo nakaka-experience ng ganyan. Yung tipong naawa ka, tapos hindi mo alam ikaw din pala yung tinitira. Di ba, madaming ganyan, mga minamahal. So, para sa akin, sa totoo lang, huwag kayong magpapadala sa ganyan. Kasi ang tapang nga ni Digong, di ba? Ang tapang niyang magsalita ng mga paninira, tapos makikita nyo dito, anong klaseng movement to? By the way, pinayagan naman si Digong, yung ICC nga, mga minamahal, sobrang fair yung binigay na treatment kay Digong. Diba, hindi siya naka-attend sa pre-trial chamber, via Zoom na lang. Pinayagan siya, nag-request siya na kung pwede Zoom na lang kasi pagod daw sa biyahe, ganyan-ganyan. Pinayagan, itong si Duterte. Ngayon na hindi siya naka-attend, ang pinadalo niya na lang, itong si Mejeldea. Nung dumalo naman si Mejeldea, kung ano-ano yung sinusumbong. Diba? Mga minamahal, ano yung sabi ni Mejeldea kagabi? Pinukwento niya na kinidnap daw itong si former President Duterte. Tapos isinako daw, ganyan-ganyan. Madami pang kwento si Mejeldea, mga minamahal. Illegal daw yung pag-aresto kay former President Duterte. Ano pa yung kwento ni Mejeldea, mga minamahal? Sige nga, mga minamahal, ano pa yung kwento ni Mejeldea? Diba, sobrang dami na ito daw si former President Duterte dahil daw sa away ng politika. Diba, natatandaan niya yan? Away ng politika, yung paghuli daw sa kanya is pamumulitika daw. Yan yung sabi, mga minamahal ni Mejeldea. So ngayon, ang sabi naman ng prosecutor ba yun or judge? Okay, wait. Ginanon siya. Yung ginagawa natin ngayon is pagpapakilala pa lang. Ipapaalam kay former President Duterte kung ano yung mga nakomit niya na krimen. Tapos, i-exercise yung kanyang rights sa international law. Tapos, binigyan ng pleading kung guilty or not
sa susunod na hearing. 'Di ba? So doon mo sabihin na yan. Kasi nagre-request ng motion na kung po pwede next week. Kasi inutusan yan. Ang kapal ni Medjaldea sa part na yun. Inutusan niya mga minamahalang ICC na kung po pwede next week. Kasi hindi pa daw sila preparado sa mga... Hindi pa daw sila preparado, mga minamahal, sa mga tawag dito, sa mga documents na ipipresent nila. Sabi naman ng judge, ay hindi pa naman to yung substantive na hearing. Hindi pa naman to yung fully na hearing. Ang ginagawa natin ngayon is pagpapakilala pa lang, 'di ba? Kino-confirm kung si former President Duterte ba yung nahuli, binasahan siya ng kanyang rights, tapos in-schedule ng next hearing. Ang problema nga lang, yung next hearing nila mga minamahal is September pa. 2025. Yun nga lang, medyo matagal ng slide. Pero doon natin malalaman kung guilty ba itong si Duterte or not. Kaya nga, yung nangyaring hearing, saglit lang, 'di ba? Hindi nga umabot ng 30 minutes eh. Hindi umabot ng 30 minutes mga minamahal yung nangyaring hearing. Tingnan mo talaga si Medjaldea, napakabastos. Kung ano-ano yung sinusumbong. 'Di ba? Isang tanong, isang sagot lang dapat. Ewan ko ba dito kay Medjaldea, yung pagiging iskwami nila, dinala doon sa ICC. Pero, kung i-rate ko nga, mga minamahalang ICC, sa ginawa nilang hearing kay former President Duterte, 10 out of 10. Kasi napaka-fair ng hearing na naganap. Hindi pa naman yung totally na hearing na yun. Pinagsalita nila si Medjaldea eh. Pinagsalita si Duterte, pinabuelo nila si Medjaldea. Yung wala sila na motion stop. Walang ganun, 'di ba? Walang nangyaring ganun. Pinabuelo si Medjaldea nung tapos na, okay, kami naman. So yung issue dito, hindi naman pala about sa 30,000. About pala yun sa sa 2024, if I am not mistaken, yung narinig ko 24 na drug addict na di umano, eklabush blah blah blah. Yun pala yun, hindi naman sobrang dami. Ewan ko ba dito kay sa mga DDS na pinapalabas nila about sa 30,000 daw. Hindi naman. Pero para sa akin, panagutin na lang ni former President Duterte. Kung mag-guiltyan siya, edi guilty talaga siya. Pero kung hindi, abay tayo, mali. 'Di ba? Kasi inanuhan na siya ng ICC eh. Binigyan na ng husga. Ang problema kasi dito talaga mga minamahal, sa totoo lang, ako sa nakikita ko, komento ko lang to, pilit na hindi sana gagawin to ng pamahalaan. Nakikipag-ayos si PBBM. Reconciliation. Despite na gano'n ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, reconciliation, ang ginagawa ng mga Duterte, atake-atake. So, hindi rin talaga natin masisisi itong ating presidente na hinayaan niya na lang yung sistema, diba? Yung rule of law and due process. May kakayahan ng ating presidente na ipatigil niya yan. Pero, I think, ginawa din to ng ating presidente based on our laws, batas. Mga minamahal, kasi ang pangit din naman na may mga pugante tayo sa bansang Pilipinas, hihingi tayo ng tulong, diba? Tapos hindi na tayo tutulungan kasi hindi tayo nakikipag-cooperate sa Interpol. Pero yung punto kasi dito mga minamahal, may kakayahan na iurong ng presidente ang mga ito. Pero hindi niya ginawa. Pinairal niya yung rule of law and due process. Pero sa totoo lang, may kakayahan na pigilan ng presidente. Kaso paano nga naman pipigilan kung walang ibang ginawa? Mga minamahal itong kampo ni former President Duterte, kundi sirain siya ng sirain, yurakin siya ng yurakin. At saka kagabi, nagkaroon din ng massive watch ba yun? Kasi ang dami mga pamilyang nanood. Mga AJK victims, family AJK victims, nanood sila sabay-sabay ng hearing ng ICC. And probably mostly lahat na sila sinisigaw ikulong si Digong. Pero ako sa totoo lang, kung ano yung magiging desisyon, doon tayo. Kasi may rights din naman yan si Digong. Buti pa nga si Digong, binasahan ng rights eh. Yung mga pinatay niya, binasahan ba ng rights? At uulitin ko, hindi porket na kinukundina natin, yung AJK ay addict na tayo. Kasi madami nagsasabi, ayaw mo sa AJK, addict ka siguro no, bangag ka siguro no. Hindi nyo man nakukuha yung punto. Yung mga pinatay ng addict, galit din kami doon. Kasi masama yung ginawa nila.
Nagigets ninyo? Galit din kami doon. Pero it doesn't mean na kinukundi na namin yung patayan ni Digong ay adik na kami. Ang gusto lang namin mangyari, panagutin ni Digong ang ginawa niyang patayan. Magbase nga tayo sa 1987 Constitution natin, diba? That no one shall be deprived of life and liberty. Gets ninyo? Diba? Alright. So yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit sa ating panibagong video.